Ang ating mga pirma ang nagbibigay kapangyarihan sa bawat dokumento na ating nilalagdaan, lalo na sa usapin ng ari-arian. Kaya ang pamimeke ng pirma, malaking aberya kung maisasakatuparan ito ng mga kawatan. Gaya na lang ng isang kaso sa lalawigan ng Capiz na mismong kadugo ang nameke ng pirma. Kaya samahan nyo kami para magsiyasat at makamit ang hustisya sa tulong ng siyensya dito sa Forensic. Pebrero taong 2022, sa probinsya ng Capiz, naglilinis ng apartment ng kanilang yumaong ina ang tatlong magkakapatid na itatago natin sa alias na Randy, Romel at Jaime. Habang nasa gitna ng paglilinis, bigla na lang hinangin ng electric fan ang mga dokumento. Kaya naman, isa-isang pinulot ng nakatatandang kapatid na si Romel ang mga dokumento. Pero isang dokumento ang pumukaw ng kanyang atensyon. Laking gulat niya na makita ang special power of attorney na nakapangalan sa kanilang kapatid na si Jaime na may petsang December 10 ng taong 2020 at may dagda ng kanilang yumaong mga magulang. Labis ang pagtataka ni Romel kung papaano nagawang nagdaan ng kanilang mga magulang ang special power of attorney sa petsa ng December 10. Gayong Nobyembre ay pumanaw na ang kanilang ina habang nasa kritikal na kalagayan naman ang kanilang ama. Hanggang tuluyan ding pumanaw noong Disyembre 25 ng parehong taon. Dahil sa nadiskubre, nagkaroon ng komprontasyon ang magkakapatid. Pinilit nilang magpaliwanag si Jaime pero nang wala itong maisagot, dali-dali itong umalis. Makalipas ang isang taon, nadiskubre ni Randy, Romel at isa pa nilang kapatid na si alias Rico ang iba pang questionable transaksyon ni Jaime. Dahil sa napagawang special power of attorney, nagawa ni Jaime na makapag-encash ng 350,000 pesos mula sa pera ng yumao nilang magulang at idiniposito sa bangko ng kaibigang babae para agad na makuha ang pera. Matapos malaman ng magkakapatid ang maanumalyang transaksyon ng kanilang kapatid na si alias Jaime, tuluyan na nila itong kinasuhan. Damay ang kaibigang babae na di umano'y kasabat din ito. Nung na-discover nga nung plaintiff na something questionable yung signature ng kanyang mother and father, so nag-file ng complaint ang plaintiff for the crime of estafa under Article 318 through the falsification of public document by private individual under Article 171 and 172 of the Revised Penal Code. So nag-file ng complaint yung plaintiff sa prosecution office. Para malaman kung peke ang special power of attorney, iniutos ng prosecution na suriin ito ng Forensic Question Document Division. To facilitate the scientific examination, so yung pong kailangan yung mga requirements namin for the examination ma-met ng requesting party. Kagaya nga po ng kailangang original ang documents, yung mismong SPA po na original, kailangan may submit yun, at saka po yung mga standard signatures nung mga kino-question na signature na yon.
So yung pong standard signatures na sinasabi namin, yung po yung mga genuine signatures na gagamitin ng document examiner to compare to the question signature. Sa proseso ng forensic question document examination, kinakailangan nila ng dalawang klase ng dokumento. Una, ang tinatawag na question document o dokumento na di umano'y pineke. Ikalawa, ang tinatawag na standard o orihinal na dokumento na magpapakita ng luma at pinakabagong sulat o pirma. Hihingi ng examiner ang isang kopya ng question document at 8 kopya o higit pa ng standard document. Ito ngayon ang gagamiting basihan ng forensic question document examiner para sa masusing eksaminasyon. Tatagal ito ng 10 araw o higit pa, depende sa dami ng isinumiting dokumento. Sa aming pagbabalik, samahan niyo akong suriin kung papaano nga ba nalaman na peke ang isang dokumento. Yung pinakabilog niya dito sa gitna, circular. Pero pagdating dito, iba ang form, sir. Ayan, iba. Yan. Consistent siya sa lahat ng standard. Kaya masasabi namin na pirman niya o hindi. Abangan ang mas malalim pang pagsisiyasat at investigasyon sa pagbabalik ng forensics. Dahil sa questionabling special power of attorney, nagawang ma-withdraw ni alias Jaime ang pera ng kanilang yumaong magulang. Dahilan para tuluyan siyang kasuhan ng 3 kapatid na lalaki ng estafa. At sa kautusan na rin ng prosekusyon, agad itong ipinasuri sa Forensic Question Document Division para malaman ang katotohanan. Dito sa Forensic Question Document Division, sinisiyasat ang mga questionabling dokumento. Aalamin natin ngayon sa kanilang laboratorio ang proseso kung papaano nila natutuklasan ang mga peke at orihinal na dokumento. Sa pagbisita ko sa Camp Crame, personal kong inalam sa mahigit 2 dekada ng document examiner na si Childa Chavez ang mga detalye na kailangan nila sa pagsusuri. Ma'am, anong importanteng detalye sa karakteristik ng pirma ang tinitingnan ninyo? Sir, yung manner of execution, yun yung paano ba mabilis ba siyang sumulat, mabagal ba, o moderate lang. Kasi kinakategorize namin na slow, moderate, and fast. Kasi pag mabilis kang sumulat, hindi yun, pag ginagaya mo yan, pictorial appearance, yes, you can see that it is written by one. Pero pag i-examine na yan ng examiner, nakikita namin yun kung yung sulat mo ba ay mabagal, o may mga saan ka huminto, o saan ka nag-hesitate, yung alanganin ka, nakikita namin doon. Ano po mga aparatong ginagamit natin to examine itong mga signature? Ito po yung mga aparatos namin, sir, pero ito yung pinakauna naming aparatos, the transmitted light, transmitted box. Dito namin ilalagay yung documents sa taas. May ano siya, may lights sa ilalim. Maganda siya sa trace forgery. O ipagpatong mo lang, i-interlist mo lang, malalaman mo na trace siya doon sa document, sa isang document. Yung original at saka yung alleged fake, makukumpara kagad? Yes, sir, kung trace ba siya or hindi. Tapos ito yung ultraviolet light or box. Ito ay lumang-luma na nagamit namin, which is very useful sa counterfeiting, at saka yung authenticity ng documents. Tapos ito naman yung aming stereoscopic microscope na pinakaluma, a 3-dimension microscope wherein the length, width, and the deepness of the stroke can be seen in this particular apparatus.
madali din naman na-determine itong ano. Yes, by sir. using this one. Yes, sir. Lalo na sequence of entry. Kung halimbawa, alin ang nauna, yung printed name or yung signature, nakikita dito. Pero ito yung mga luma na, ito yung electrostatic detection apparatus. Ito yung ginagamit sa indented writing, yung bakat o yung nakukuha by using this apparatus. May ano kasi yan, parang plancha, may parang ink pa, ganyan. Kaya nakikita yung pinatungan, sir ba? Kung halimbawa, susulat ka doon, yung pinatungan na wala kang makita, ma-restore dito. Okay. Ito siya. Ito naman, medyo na-evolve na. Ito yung aming stereoscopic microscope. Ito. Ito din yung magnifying lens lang with lights. Ito yung enlarger. Opo. Ito yung question na signature, ito yung standard signature. Di ba makikita mo yan dyan kung halimbawa alin ang naiba dyan. Ito dito sa baba, iba. Saan siya pumwisto itong loop na ito? Sa left side. Ito naman papunta siya ang curve sa right side. Tingnan mo yung kurba ng connection niya. Nagko-curve siya, iba. Yung eye dot niya, iba rin. Mas masyadong malaki. Tingnan mo, may mga curve-curve. Tapos yung increasing pen pressure, makikita din po. Ipinakita rin sa akin na Examiner Childa ang makabago nilang makina para mas malapitang makita ang karakter ng pirma ng isang tao at mabisto ang panloloko sa pirma. Ayan, sir, pinatong lang siya eh. Ayan, di ba, putol? Parang dinugtungan. Yun ang kagandahan sa stereoscopic microscope. Ayan, dito siya, tapos nag-umpisa ulit siya. Dinugtong lang, sir. Pero ito yung standard. Pag tingnan nyo, Tuloy-tuloy. tuloy-tuloy lang yan, sir. Kasi ito yung specimen signature, sir. Ibig sabihin, continuous siya. Ginaya. Hindi niya alam na hindi putol, pinutol niya. Kaya nakikita din. Mas mabilis. Pero yung lahat ng document ay ng equipment dyan na incorporated na dito. Ito yung tinatawag namin sa generic na question document examination machine. Dati tinatawag na video spectral comparator. Sa tulong ng Question Document Examination Machine, mas napapabilis ang trabaho ng examiner dahil ang anumang dokumento na kailangan nilang basahin at ipagkumpara ay madali nilang nakikita ang pagkakaiba. After natin na may examine din sa machine, ano susunod na gagawin ninyo? Pagkatapos po namin ma-examine yung original document sa aming machine, kailangan po namin i-photograph, i-enlarge siya, yung question and the standard signatures para for comparison chart for court presentation. Para ma-explain namin kung paano kami nag-arrive sa aming conclusion, kung written by one ba or not written by one. Kaya itong mga red arrows, ito yung mga differences pagdating sa stroke structures. Katulad dito na lang tayo sa nauna. Iko-compare mo yung question, yung loop ng question signatures. I-compare mo siya dyan, kahit dito. Mas malaki siya, at saka tinuturo niya yung right side. Ito, tingnan nyo. Halos parehas lang ang pantay, tapos parang vertical lang siya. O, dito na lang tayo sa pinakadulo. Ito. O, yung pinakabilog niya dito sa gitna. Circular. Pero pagdating dito, iba ang form, sir. Ayan. O, iba. Ayan. Consistent siya sa lahat ng standard. Kaya masasabi namin na pirma niya o hindi. Malaki yung difference na hindi yun ang original. Hindi na original pirma niya, sir. Malaking difference.
Matapos dumaan sa pagsusuri ng Forensics Question Document Examiner ang questionableng Special Power of Attorney sa Capiz, lumabas din ang katotohanan. Nung lumabas sa examination doon, with the help of our equipment, na talagang ang kabuuang detalye ng investigasyon sa pagbabalik ng forensics. Masusi at detalyado ang trabaho ng Forensic Document Examiner, kaya may bigat ang resulta ng isinasagawa nilang eksaminasyon, lalo na kung ito ay isinusumiti sa korte. Kaya naman, sa kasong isinampa ng magkakapatid sa Capiz laban sa kanilang kapatid na si alias Jaime, agad nilang kinumpleto ang kinakailangan dokumento para mapasuri ang questionableng Special Power of Attorney na ginamit para ma-withdraw ang pera ng yumao nilang ina. In that particular case, we have 2 question document signature. Yung sa mother, isa sa father. Kaya Q1, Q2 po. Tapos yung standard signatures noong mother, they submitted 10 signatures at different documents, and the document examiner po namin, minarkahan po namin ng S1, S2 to S10 as the standard signatures ng mother. Then yung father po naman, 10 din. So the document examiner marked it as S11 to S20. Matapos ang pagsusuri ng document examiner sa Capiz, lumabas ang katotohanan. with regards dun sa Capiz na kaso, yung importanteng naitulong namin doon sa tao na para ma-prove ng examiner na pirma niya o hindi pirma yun. O, nung lumabas sa examination doon, with the help of our equipment, na talagang hindi sa kanila, so yung mga manner of execution, magkaiba, line quality, magkaiba, and other individual handwriting characteristics. Doon sa Capiz, yun na nakikita ng examiner. Kaya siya ng conclusive result na it is not written by one and the same person. Naging matibay na ebidensya sa prosekusyon ang resulta ng forensic document examination. Kaya naman, kinatigan ng korte ang magkakapatid na complainant at hinatulan ng guilty sa kasong estafa ang kapatid nilang si alias Jaime at isang kasabwat na babae. Iniutos din ng korte ang minimum na 1 taon at 1 araw na pagkakakulong sa mga akusado at maximum na 3 taon, 6 na buwan at 21 araw na pagkakakulong. Iniutos din ng korte na kinakailangan magbayad ng multang 350,000 pesos sina alias Jaime at kasabwat na babae. Hiwalay pa ang civil case damage na nagkakahalaga din ng 350,000 pesos na kailangan nilang bayaran sa naiwang tagapagmana ng yumaong magulang. Ang naging kaso ng pamimeke ng dokumento sa Capiz ay isa lamang sa libu-libong kasong kailangan tutukan ng opisina ni Police Major Nel Conrad Aguila. At dahil sa kanilang opisina, nakaatang ang pagsusuri ng mga question document na may ilang pagkakataon na may balakid sa kanilang tungkulin. Commonly na nagiging problem natin is hindi nila na pag-iingatan yung mga documents na isasubmit nila for examination. Kasi yun ang aming kinukuha, yung pagsusuri ng mga subject nilang itatanong at ipapa-examine at yung isasubmit natin sa korte. Yung especially doon sa mga signature na in question. Kaya kung sakaling mawala ang pag-iingat ng complainant ang questionableng dokumentong nais ipasuri, may pagkakataon na kailangan sadyain pa ng examiner ang ahensya ng gobyernong kinakailangan para puntahan at magsagawa ng aktwal na eksaminasyon.
napaka-importante pa rin ng we keep our record safe. Ang tawag natin, ingatan natin ang ating dokumento at itabi natin sila sa maayos at i-preserve natin sila sa maayos na lugar na hindi siya masisira sa ulan, sa tubig, sa basa, o sa anay, o sa korosyon. Para in time na kinakailangan natin yung document na yon, magagamit natin siya. Ang ating mga pirma ay personal nating pagkakakilanlan, kaya dapat may sarili itong karakter o estilo na ikaw lang ang may likha. Dahil kakambal na to ng ating nakaraan at hinaharap. Kung kayo ay may pagdududa sa mahalagang dokumento na sa tingin ninyo ay nadaya, napalitan o nabago, maaari kayong magsadya sa PNP Forensic Question Document Examination Division o tumawag sa kanilang himpilan. Hanggang sa susunod na pagtutok sa mga ebidensya, samahan nyo kaming magsiyasat para makamit ang hustisya sa tulong ng siyensya dito sa Forensics.